Welcome, salamat Doc. Kumusta sa kalabasa? Keri lang ba kayels? So, bonggang-bonggang umagang itikla. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa Salamat Doc. Ako po si Becky Mon. Ang totoo pong pangalan ko ay Bern Joseph Persia. Si Watashi, bonggang-bongga naman ang pagka-health conscious ko. Kaso nga lang po, itong mga nagdaang mga taon, nakapag-work ka luakesang sa call center. So, pag juwi mo, borlog na ng bonggang-bongga. So, within it na exercise. So, minsan, pag talagang mapapansin ko na bonggang-bongga na yung Chanda Romero ko, kumakain ako ng gulay, tapos nililes ko ang rice. Mas kinakain ko na lang replacement sa rice, oatmeal. Every morning, usually ang kinakain ko po fruits. Favorite ko ang pineapple, apple, tsaka orange, boom boom. Ganyan ang mga lapok ko every morning. Tapos sinasamahan ko minsan ng wheat bread na bonggang-bongga, tapos may palaman lang na jam. Minsan, egg pag lunch. Boiled egg lang. Ganun lang ang kinakain ko. Pag dinner, minsan fish lang or meat. Usually, pag nakakapag-exercise na ako ngayon, nakapag-jogging ako sa may Mandaluyong Circle, malapit ako doon. So, iniikot ko talaga siya ng bonggang-bongga paggabi. Ay, sa mga Beckymon pagdating sa health, hindi naman natin matatawaran talaga na itong mga Beckymon na katulad ko, katulad natin, ay mga health conscious. Kainin natin ay mga tamang pagkain. Go, grow, and glow. O, bagets. Kalok. Based on Beckymon's food intake as of the moment, no? So, talagang nag-reduce yung kanyang food items. Nag-concentrate siya sa vegetables, fruits, at the same time, yung mga carbohydrates niya, less talaga. Baka po pwede pa nating ma-enhance yung other options para at least ma-compensate yung running activity niya during evenings. Wow, Becky mo na healthy living ka pala. Ayos, winner! Mga kapamilya, ito naman po sa ating Health Patrol, nakiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang kamakailan ng ika-10 taong anibersaryo ng World Heart Day. Nanguna sa selebrasyon ang Philippine Heart Association at Philippine College of Cardiology. Tema ngayong taon ang wellness in the workplace, lalo't kadalasang tinatamaan ng mga sakit sa puso ang mga taong nagtatrabaho. Namigay ng libreng PHA Healthy Lifestyle Passport sa ilang dumalo na nabigyan rin ng libreng cardiovascular disease risk factor screening. Batay po ito sa isinagawang cholesterol test, fasting blood sugar test, ECG, body mass index at blood pressure monitoring. Nagsagawa rin ng mga forum sa publiko tungkol sa cardiac rehabilitation, healthy cooking and eating at CPR mass demonstration. Sa Pilipinas, umaabot sa 71,000 ang namamatay sa atake sa puso at stroke. Ayon naman sa World Health Federation, 17.1 million ang namamatay dahil dito sa buong mundo kada taon. Ang incidence ng heart disease or cardiovascular disease #1 sa Philippines. In fact, nalagpasan niya yung dami ng tao na nagkakasakit ng mga infeksyon, may infeksyon or cancer. Kung naninigarilyo, iwasan na sigarilyo o wag na magsimula. Regular exercise, 30 minutes every day ideally. Good diet, low cholesterol, low fat, low salt diet. And then wag ho tayong mag-gain ng weight. Ang mga nabigyan ng Healthy Lifestyle Passport ay muling susuriin sa Pebrero 6 sa susunod na taon para naman sa Heart Month 2011 Heart Fair sa Quezon City Memorial Circle. Inilunsad naman ang isang photo exhibit upang isulong ang kampanya ng The Tour of Hope 360 para sa libreng bakuna laban sa cervical cancer sa ating mga Pinay. Tampok ang mga litratong kuha ng grupo ng celebrity photographer na si June De Leon, Miguel De Leon, Ramon T. at Nico Losada. Ang Tour of Hope ay 3 taon nang isinasagawa upang isulong ang anti-cervical cycling tour mula sa Makati hanggang sa Baguio. Lain po nito makakalap naman ng halos 1 milyong pisong pondo para sa screening at pagpapabakuna ng mga Pinay upang makaiwas naman sa naturang cancer. At buhos naman po ang buong pwersa ng mga kababayang dumalo sa ating Women Health Philippines Forum para sa Universal Financing para sa Kalusugan. Lain ng programang mabigyan ng proteksyon at seguridad pangkalusugan ang mga ina at ang kanilang mga anak. Ayon po kay Professor Leona Briones, karapatan po ng mga mahihirap na ina at kanilang anak na mabigyan po ng suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng karampatang alokasyon para sa kalusugan. 1.7 trillion pesos po ang budget ng ating bansa.
At syempre, hindi po kumpleto ang ating umaga kung wala pong ating mga pasyente at ang ating mga volunteer doctors. At tamang-tama naman ho mga kapamilya ha. Kanina ho nakausap ko si nanay at ang sinabi niya, thank you daw sa ating topic ngayon dahil nakaka-relate po siya. Hi Nay, good morning. Morning ho. May diabetes po, Meron sila? po 5 years na. Aha. Ano ang problema niyo? Anong iniinda nila? Yung ngayon ho, yung masakit yung tuhod ko eh. Oo. Kasi siguro dahil malamig din. Nakakatulog Isa rin, naman kayo. Nakakatulog din. Minsan ho, hindi ako nakakatulog. Tsaka yung madalas na pag-ihi sa gabi na ano ko rin, na-relate ko. Tsaka yung pangangati, kinis. Nakatulong ho ng malaki. Tsaka lagi ako nanonood ng Salamat Doc dahil mga pagkain, na mga bawal. Tsaka yung exercise na pwede sa isang diabetic ho. Ay, very good si nanay. Ano? Fan ho ako ng Salamat Doc. Ay, salamat, Nay. At kasama natin, familiar face. Hindi lang sa Salamat, Doc. You're all over the tab. Nakikita ko si Sir, kasama palagi si Chris Aquino, Dr. Willie Ong. Kumusta ano naman ang inyong inireseta kay nanay? Yes, bali meron tayong binigay na gamot for diabetes niya. Pero syempre maganda nga lagi siya nanonood ng programa para alam ni nanay ano yung mga bawal kainin para kumakabawas siya ng konting timbang, mas hindi sasakit ang kanyang tuhod. So, konting diet at konting advice pa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga volunteers. Thank you very much. Mula sa Lion, syempre, ang ating mga libreng gamot at supplements dito po sa Salamat Doc. Uulitin po natin mga kapamilya, wag na po natin antayin na umabot na sa diabetes. Dapat bago pa man umabot, pre-diabetes pa lamang ay i-manage na po natin ang ating mga sakit. Diyan lamang po kayo mga kapamilya, magbabalik pa rin po ang Salamat Doc. Dumalo ng free health seminar ni Mr. Tamateo, magpunta lamang sa 433F Legazpi Street, May Bunga, Pasig, mula alas 2:30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon tuwing linggo. Maaring tumawag sa 0908-899-1000, 0921-592-0908, 0917-951-8529, 470-5553 at 643-3309.